Posible kaya na masuspinde itong si Coach Yeng Giao dahil dito sa nagkaroon sila ng altercation o sigawan itong si Magnolia consultant Eric Arejola doon sa patapos na laro ng Magnolia versus Rain or Shine. Nanalo doon ng Rain or Shine Elasto Painters pero ang pinag-uusapan ay yung naging altercation nitong si Arejola at nitong si Yeng Giao. Ang nangyari kasi ay nakadunk itong import ng Rain or Shine na si Jalen Johnson at meron siyang mga kinakausap doon sa bench ng Magnolia at meron siyang tinuturo. At parang si Coach L.A. Tenorio yung tinuturo doon ni Jalen Johnson. Hindi ito nagustuhan ni Arejola at ang ginawa niya ay pinuntahan niya si Johnson doon sa bench ng Rain or Shine Elasto Painters. At syempre hindi yun nagustuhan ni Coach Yeng Giao dahil kumbaga teritoryo na nila yun. Bakit nandoon si Arejola at bakit ito pinayagan ng mga referee? Nagkainitan ng dalawa at nagkasagutan. At marami naniniwala na higit pa doon sa mga technicals kay Arejola at kay Yeng Giao ang ipapataw ng PBA ngayon. Medyo sabi nga nila hindi maganda yung naging sitwasyon at mabuti na lamang sabi nga nila cooler heads prevailed at hindi na nagpang-abot ang dalawa. Tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng PBA dito, kung hayaan na lang ba na technical yan o kung meron pang suspension na posibleng mangyari doon sa dalawang nabanggit. Sa ngayon kasi itong Rain or Shine Elasto Painters 8-1 na ang record at isang panalo na lang kinakailangan ng Rain or Shine ay magkakaroon na sila noong twice to beat advantage. Sigurado na yun sa kanila. Ngayon depende na lamang siguro yan dito sa Rain or Shine kung anong gagawin nila, kung sino mas pipili, kung anong mas magandang gagawin dito sa Rain or Shine, yung strategy nila. Sa tingin ko naman, kontra doon sa sinasabi ng iba, no, hindi naman siguro magpapatalo Rain or Shine para umiwas sa San Miguel. Gagawin din niya syempre ang lahat para sila ay manalo. Pero tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito, kung sino makakalaban ng Rain or Shine pag sila ay nag-twice to beat na nga. Siguradong hindi matutuwa si Wami Tiongson dito sa balita nga na iti-trade na siya ng San Miguel, pero hindi na nakapagtataka yan dahil alam na natin na obvious naman si Wami Tiongson ay paikli ng paikli ang playing time dito sa San Miguel. At alam natin din ang dahilan dahil tuwing nandun siya sa court, siya lagi ang inaatake ng depensa. Kaya nga sa ngayon itong San Miguel daw talaga ay naghahanap na ng panibagong guards na magagamit dito sa roster at nagmamadali na raw si Coach Leo Austria sa paghahanap ng bagong point guard na pwede nilang maidagdag sa kanilang lineup. At syempre hindi naman biro yung nagiging sitwasyon dito. Kaya nga ito si Coach Yeng Giao o rather si Coach Leo Austria talagang matindi na yung preparasyon na kanyang ginagawa. Aming mga lumulutang na pangalan pero seryoso daw ang San Miguel na as soon as possible mapalitan na itong si Wami Tiongson. Bukod dito sa pag-trade kay Wami, marami ang nagtatanong kung may chance pa ba itong San Miguel sa twice to beat. At ito ngayon ang dahilan kung bakit itong San Miguel laban pa rin. Dahil medyo may chance pa naman sila pero kinakailangan manalo na sila doon sa remaining games sila kontra sa Meralco, sa Terra Firma at Phoenix. Kinakailangan at least maka 7 wins sila para meron silang chance. Pero kahit manalo sila ng 7 games, yung remaining 3 games sila, hindi guarantee na makaka twice to beat sila. Magdedepende pa rin kasi yan syempre doon sa magiging resulta ng mga iba pang laro. Ang importante lang makaabot sila sa 7 wins at yung mga teams na nasa ilalim nila ay hindi na makaabot ng 7 para at least sigurado sila na papasok sa quarterfinals. Yun lang ang magagawa ngayon ng San Miguel para makaiwas dito sa mga komplikasyon. Pero yung pagpasok nila sa quarters, basta manalo sila ng 7 games may chance pa. Pero yung twice to beat, magdedepende na lamang yan dito sa magiging laro nila kontra doon sa ibang mga kuponan dito sa PBA. Kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan mag-focus ka na lang na maipanalo mo yung mga remaining games mo dahil mahirap na kapag nadaan sa quotient system dahil dehado sila dyan. Kaya nga ngayon, ito namang Barangay Ginebra ay nagre-ready na para dito sa kanilang gagawin sibling trade dahil nangangailangan sila ng big man dahil nga na-injury ito si Japet Aguilado sa collision niya kay Robert Apsio. Hindi pa natin natitiyak kung sino kukunin ng Barangay Ginebra pero ang balita daw ay naghahanap sila sa pamamagitan ng trade kung meron silang ma-acquire ngayon. Merong mga pangalan na lumilitaw dito, partikular na si Jeyo Ambohot dito sa Titan Ultra. Baka yan daw ang kunin ng Ginebra pansamantala habang magre-recover pa si Japet. At syempre, alam din ng Barangay Ginebra na kare-recover lang nito si Kay Mark Carino kaya hindi pa ito natitiyak na makababalik ngayon. Kaya nga sa ngayon itong Barangay Ginebra talaga sa tingin ko gagawa yan ng paraan para makasiguro na meron silang mga center na maidadagdag dito sa kanilang roster. Dahil alam naman natin magiging importante para sa Barangay Ginebra na magkaroon sila ng isa pang big man
Lalo na't hindi mo masasabi kung sino yung mga mai-injure. Katulad na lang nitong kay Japet, no? At isa pa, itong Barangay Hinebra, alam nila na nangangailangan sila ng additional na mga players, lalo na't medyo mabigat yung mahuli nilang laban. Kaya nga sa tingin ko, yung pag-acquire nila ng isa pang center, talagang gagawin niya ni Coach Tim Cone. Ang isa pang pangalan na nababanggit bukod dito kay Jeyo Ambohot ay ito raw si Kit Datu ng Raynor Shine Elasto Painters, although injured dito at hindi makapaglalaro ngayong season. Ang isa pang pwede na kunin ng Barangay Hinebra na big man ay itong si Joseph Taha. So meron talaga mga options ngayon si Coach Tim Cone in case gusto niya na magkaroon pa ng additional na mga center na maidadagdag dito sa kanyang roster. Kaya nga itong si Coach Tim Cone talaga, alam natin na magiging ready na yan dito sa anumang mga kinakanang pagbabago para dito sa kanyang lineup at natitiyak natin na sila ay gagawa at gagawa ng paraan para hindi magkaroon ng problema sa big men. At ang huli nating report ay itong Converge Fiber Xers daw ay tinitignan yung posibilidad kung makukuha nila itong si Raymond Almasan mula sa Meralco Bolts. Dahil sa ngayon, ang Rain or Shine ay nakikita na yung advantage ng pagkakaroon nila ng isa pang big man. Nakita natin nung tinalo nila itong TNT Tropang 5G, ang naging advantage nila doon, ginamit nila yung size ni Justin Arana at yung physicality niya kontra kay Bol Bol. Kaya nga, kung makakakuha sila ng additional pa ng mga big men, sabay maganda yan para dito sa future ng Rain or ng Converge. At itong si Raymond Almasan, pwedeng magamit yan. Itong si Delta Pineda, lalo na yung style ng laro nito, sigurado tayo na babagay dito sa Converge. Kaya siya naman talaga yung pinaplanong kunin nitong Rain or Shine. At isa pang nababanggit na baka daw kunin ng Rain or Shine ni Elasto Painters, no, ay ito si Poy Eram. May mga lumalabas na balita na si Poy Eram daw ay gusto nang magpa-trade. So, tignan natin kung totoo nga na itong si Eram ay gusto na magpa-trade, no? At kung siya mapupunta dito sa Converge Fiber Xers. Kung sakasakali na si Poy Eram ay trade nga, ba maganda yan para dito sa Converge. Dahil alam natin na magaling ito na player at talagang makakatulong dito sa kanilang lineup. Kaya nga itong si Poy Eram talaga sa tingin ko maganda may dudulot niyan para dito sa kanilang lineup. At alam natin na kung si Eram may gusto na matrade, magiging maganda rin yan para dito sa kanilang future dahil magaling na veterano to. May mga championship experience na yan at yan naman talagang hinahanap ni Coach Delta Pineda. Kung papipiliin kay Almasan at kay Eram, mas maganda siguro si Eram ang kunin nila dahil si Eram may mas matindi yung kanyang offensive skills. Kaya ito talaga yung pwede para sa Rain or Shine sa Converge Fiber Xers. Kinakailangan lamang na medyo maging matindi yung kanilang trade offer sa TNT para mapapayag na ibigay na si Poy Eram sa kanila. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, si Michael D, si Anthony Alon, si Malyari Mascarinas, si Ronald Barbosidad, si Dexter Domer, si Monde Guzman, si Katsakino Dukusin. Binabati din natin si Judy Villarosa, si Donel Santiago, si RG Bueno, si Joseph Pineda at ang iba pa.